Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ay si Attorney Matthew Velez. At naririto na naman ako upang talakayin ang mga maiinit na issue dito sa ating bansa ngayon. At ngayon ay ito ay patungkol sa nalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagkakaalam natin, si Vice President ay na-impeach na sa Kongreso at naghihintay na lang upang dinggin ang kanyang kaso doon sa Senado. Ngayon, ang isa sa mga basihan ng mga kongresista para i-impeach at dalhin sa Senado si Vice President Duterte, Sara Duterte, ay ang umano'y pagwaldas ng 125 million pesos na pondo ng Office of the Vice President. Ngayon, ano ba ang ebidensya nila dito sa kanilang paratang? Ang malakas pong ebidensya sa aking mga nakalap ay ang testimonya mismo ng kanyang tauhan. Ito ay si Gina Acosta. Ito po si Gina Acosta ay talagang loyal na tauhan ni Vice President Sara Duterte. Binibigyan niya ho ito ng matinding pagtiwala. Si Gina Acosta po ay empleyado na ni Vice President mula pa nang nandun siya sa Davao. Mayor siya ng Davao. Since 1999 daw. Yan ang mismo ayon kay Gina Acosta. So, ibigay na natin mga 20 plus years na to na nagsisilbi. At nang naging Vice President si Sara Duterte, ay dinala niya to si Acosta sa kanyang opisina. Ang kanyang trabaho po ay isang bilang Special Disbursing Officer. Yan po ay siya po ang nagre-release ng mga confidential funds ng Office of the Vice President. Ngayon, ano ba tong confidential funds? Itong confidential funds ay ibinibigay ito sa mga ahensya ng gobyerno. Ito po ay nakatakda sa General Appropriations Act. General Appropriations Act, yan ang budget ng buong gobyerno para mag-operate ang buong gobyerno. Ngayon, itong confidential funds na to ay ginagamit ito sa mga surveillance or ito po ay pagkalap o pagbili ng impormasyon na ginagamit nila sa iba-ibang mga pakay o programa ng isang ahensya. Ngayon, ano bang nangyari dito sa confidential fund ng Office of the Vice President? Ito pong 125 million galing na rin sa bunganga ni Gina Acosta, na empleyado ni Vice President Duterte, ay binigay o pinagkatiwala kay Colonel Lachica na hindi naman po dapat. Kasi bilang bilang isang Special Disbursing Officer, si Gina Acosta ho ang dapat mamahala o mag-supervise ng paglabas o pagbayad ng nitong 125 million confidential fund. Pero po ang lumalabas sa Congress hearing ay matapos niyang i-withdraw ang halaga ng 125 million, ito po ay binibigay niya kay Colonel Raymond Lachica
Ito naman po si Colonel Lachica, ito po ang ground commander daw ng Vice Presidential Security Group. Ngayon, tama buho ba itong ganitong pangyayari? Hindi ho ito tama dahil meron hong guidelines na nakapasaloob sa Joint Memorandum Circular 2015-1 na ang dapat ang mamahala ng pondong ito ay ang Special Disbursing Officer. Lumalabas din sa congressional hearing mismo sa galing kay Gina Acosta na ang nagpe-prepare ng lahat ng mga dokumento, imbis na siya ang dapat, ang naayon sa batas, ito po si Colonel Lachica ang nagpe-prepare ng lahat. Siya po ang binigyan ng pera at siya rin naman ang hindi na daw alam kung paano ginasto itong pera nito. Lumabas din po na ang nagbibigay ng impormasyon kung saan ginasto o sino ang pinagbigyan ng mga perang ito ay si Colonel Lachica. Ngayon, tinanong naman ito ni Congresswoman Luistro kung bakit niya pinagkakatiwalaan si Lachica. Ang sagot po niya ay ito po ay instruction ni VP Sara Duterte. So, sa maraming mga katanungan ni Representative Luistro, napunta siya sa bahagi ng documents na nagsusupport sa liquidation ng confidential funds na 125 million. Tinanong niya si Acosta tungkol sa isang resibo na ang nakalagay ay Mary Grace Piatos. Ngayon, una sabi ni Gina Acosta ay meron daw mga piatos sa Davao. Pero hindi niya naman mabigyan ito ng substansya kung sino ba ito mga taong ito. Basta ang sabi niya lang na ito po ay mga pangalan na binigay rin sa kanya ni Colonel Lachica. Pagkatapos po, sabi po ni Congresswoman Luistro, ay bakit hindi lumabas itong piatos na ito, Mary Grace Piatos, na bibigyan sana nila ng reward na 1 million pesos na mga ibang kongresista para lang lumutang. So, wala talaga na nagbigay ng pangalan na kung sino ang ilalagay sa acknowledgement receipt ay si Colonel Lachica. Ngayon, ito ay violation ng batas dahil tanging ang disbursing officer lamang ang may kapangyarihan upang magbigay o mag-disburse ng perang ito sa mga taong dapat bigyan. Ngayon, dapat nga ba tama ang mga pangalan na ilalagay sa acknowledgement receipt? Dapat po ay tama ito at sa mga totoong tao lamang dahil ito po ay sinisertipikahan ng Office of the Vice President o ng Vice President mismo na tama at ang mga pangalan o ang mga dokumento na isinasubmite sa Commission on Audit. Ngayon, ano na nga ba nangyari nang itinanong ni Representative Luistro tungkol kay Kokoy Villamin? Ang nangyari po ay biglang sumama ang pakiramdam ni Gina Acosta at nasagap natin sa mga balita na ito ay dinala sa ospital. So, diyan natapos ang kanyang testimonya sa Kongreso. So, kayo na lang ang humusga kung meron bang sapat na ebidensya upang mahatulan ang ating Vice President ng pagkatanggal
sa kanyang pwesto bilang Vice President. Salamat po.